Okay, ako po'y bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw ng pagsamba, mapagpalang araw ng linggo, mapagpalang araw ng bautismo sa tubig sa bawat isa. Good morning po sa ating lahat, maging sa ating mga taga-subaybay po sa ating FB Live. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga lalo sa ating Panginoon. Magandang umaga po. Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Yan ako, gusto na sila eh. So ngayong umagang ito po, actually, sa about 15 years na po natin ginaganap, every summer ay nagkakaroon po tayo ng water baptism event. At ngayon ay may bonus pa. Yung ating si Brother Carter, nasa ba siya? Okay. I-dedicate natin mamaya. So, ganun nga po, halos sa atin, tayo lahat dito ay naranasan na po yung bautismo sa tubig, pero may iilan na hindi pa. Kahit isa lang yan, dalawa lang yan, okay lang. Basta ba, lahat tayo ay mababautismo sa tubig. So, ngayong umaga ito, bago po natin ganapin yung dalawa nating event, actually, yung aking pong ginawang mensahe, through the guidance of the Holy Spirit, combination po. Pinag-combine po ng Banal na Espiritu ang water baptism, aralin na bawat water baptism at aralin sa dedication. So, isang mensahe na lang. Madali lang po ito. So, umpisan po natin sa water baptism. Sa mga candidates po, tayo po ay makinig. Sa gayon ay, yung ating gagawin mamaya ay hindi sapilitan lamang, hindi nakigaya lamang, kundi na isang puso po yung mensahe kung bakit nagkakaroon tayo ng bautismo sa tubig. Yung iba po, ay meron iba nga, nagsabi sa akin, Pastor, noon nabautismo ako, pero gusto ko uli, kasi daw, noon parang sumama lang siya, na parang may patukiya mo. Of course, pwede natin gawin ulit yung mas maliwanag sa isip. Ewan po ba? Amen. Amen. So, water baptism. The importance of water baptism. Nakikita po ninyo ito. Okay. Ang kahalagahan po ng bautismo sa tubig. Water baptism illustrates the spiritual cleansing we experience when we are saved. Just as water cleanses the flesh, so the Holy Spirit cleanses our hearts when we trust the Lord Jesus Christ. Maraming sinisimbolo po ang tubig at mahalaga ito sa buhay natin. Hindi lamang sa bautismo sa tubig, kundi ang tubig po ay napakahalaga. Kung walang tubig, mabubuhay ba tayo? Hindi po. So, para patuloy na mabuhay, kinakailangan po na uminom tayo at least 8 glasses of water a day. Diba? Para maging malusog yung ating physical na pangangatawan. Number 2 ay para maging malusog, para maging malakas, kailangan natin ang tubig. Ganon din, to cleanse our internal body parts. Naalala ko po noon yung aking idol, si Ernie Barong. Sino nga nakakilala kay Ernie Barong? Parang hindi, kahit na kilala niya eh. O diba, panahon natin si Ernie Barong. Sabi niya noon, meron siyang water cleansing nga tayo. Diba? Hindi ko na matandaan, pero ang natatandaan ko, kapag nagising daw sa umaga, iinom ng maligamgam na tubig. Huwag mo nang kakain ng para daw i-cleanse yung internal body natin. Totoo naman po yun. At yun ay ginawa ko na sa matagal na panahon. Water baptism symbolizes spiritual cleansing or spiritual renewal. The New Testament uses water as a figure of the new birth. Regeneration is called washing brought about by the Holy Spirit
through the Word of God at the moment of salvation. Same is true po, kung ang ating physical na pangatawan ay nangangailangan ng tubig para i-cleanse ito. Same is true in our spiritual life po. Dito po ay malalaman natin mamaya kung bakit pati ang ating spiritual life ay pwedeng nangangailangan ng tubig para i-cleanse ito at para sa spiritual renewal. Water baptism is a public declaration. Baptism declares that you are of our Lord Jesus Christ. Hindi naman ibig sabihin na kapag ikaw ay nagpabautismo, kasali ka na sa Servants of Christ Ministry. Hindi po yun ang ibig sabihin. It is a public confession of your faith and commitment to Jesus Christ. It is the next step after salvation through repentance and faith and is an important foundation for the Christian life. Ito po ay ginagawa right after you receive the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Hindi po pwede magpabautismo na agad-agad nang hindi mo na tinatanggap yung ating Panginoong Yesus sa ating buhay bilang sariling personal na Panginoon at personal na tagapagligtas. Water baptism is a declaration. Water baptism is a declaration. It's a declaration that you have been. It's a declaration of your faith in God through our Lord Jesus Christ. Ito po ay pagpapahayag, hindi itinatago. Kapag tayo ay nanampalataya sa ating Panginoon, na tayo ay kanyang blessed, tayo ay kanyang blessed spiritually, physically, financially, all that. Sa kabuuan ng ating buhay, when we receive the Lord Jesus Christ, blessed na po niya tayo. Amen po ba? The mere fact that now we know who Jesus is, yun po ay isa ng pagpapalang malaki. Kaya nga ba, we declare, we pronounce, pinapahayag, pinapakita, hindi po ito itinatago. Yun ang isang pamantayan ng isang tunay na Kristiyano. It is a declaration of your faith in God through our Lord Jesus Christ. Water baptism is a declaration that you have been born again in spirit. Just like when we were born again, being born again is not joining any group. Mali po yung pananaw ng iba na kapag nag-born again ka, kailangan kasama ka na sa isang congregation, kasama ka sa isang grupo na katulad nito, ibig sabihin, born again ka na. Hindi po yun ang ibig sabihin. Being born again is not joining any group or any religion po. It is a declaration that you have been born again in water, in spirit, and that your sins were already forgiven. Yun ang ibig sabihin po ng born again. Born again in spirit. Nagbagong pananaw, nagbagong isip. Ibig sabihin po, hindi ito joining born again group or born again religion. Hindi ito sa katunayan sa pagkatapos na mabautismo sa tubig ay umatin na kayo sa Servants of Christ Ministry. Hindi po yun, hindi po yun. Ginagamit lang po ng ilan na kapag ikaw ay nagpabautismo, automatic kaanig ka na ng grupong ito. Hindi po yun. Automatic, you became a family of God. Yun ang ibig sabihin. When you were born again, you became the sons of God. You became the children of the Most High. Amen po ba? Amen. So dito po, water baptism is a declaration of your faith to our Lord Jesus Christ. Ito ay pagpapahayag po. Kaya baka mamaya, kapag tayo ay pumunta na doon sa tubig, ito po ay pagpapahayag. Hindi kinakaya. Ako ngayon ay isang anak na ng Diyos, ipinagmamalaki ko ito. Yan po ang ibig sabihin ko. So, in Romans 5:10, sabi ko, in Romans 5:10, For if while we were God's enemies,
We were reconciled to Him through the death of His Son. How much more, having been reconciled, shall we be saved through His life? Sa Tagalog po, ang sabi dito, ito ay sapagkat nang tayo ay kaaway ng Diyos. Totoo ba na naging kaaway tayo ng Diyos? Opo. Sa maniwala po kahit sa hindi, matagal tayong naging kaaway ng Diyos. From the time that Adam and Eve, our first parents, nagkasala sila sa Diyos, doon pala po nahiwalay na ang espiritu ng tao at ng espiritu ng Diyos. We became enemies of God. Because of what? Because of sins. Because sin separates us from God. Kasi napakabanal po ng Diyos. Napakalinis ng Diyos. Napakasagrado ng Diyos. Napakapuro po ng Diyos na hindi pwedeng makisalamuha po sa mga taong marumi. That is why in the Bible it says, kapag noon in the Old Testament, hindi mo pwedeng tingnan ang Diyos. Hindi mo pwedeng mag-face to face sa Diyos kasi mamamatay ka. Same is true po sa ating in the New Covenant with Jesus. Ito po ay napalitan. Ngayon ay may pagkakataon na tayo na humarap kay Kristo Jesus. Hindi ibig sabihin naging perfecto na tayo. Hindi po yun ang ibig sabihin. Hindi ibig sabihin tayo po ay now we are ready to face the Father God because ngayon ay malinis na tayo, walang kasalanan, walang bayad kasalanan, puro-puro. Hindi po yun. We will never be perfect po. Kahit po ang inyong lingkod, hindi ko po pwedeng sabihin sa inyo na hanggang nabubuhay ako ay hindi po ako matatapilok. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo na pang malaki na habang nabubuhay ako ay hindi na magkakasala pa. Kaya nga ba yun po ang napakalaking problema ng tao. We cannot see the Father God face to face kasi marumi po tayo. So ano po yung nangyari? Alam po ito ng ating Diyos Ama. Hindi po ito lingid sa Kanya. Kaya nga ba, ang sabi po sa James 2:10, kahit na daw nagawa na natin yung ilan sa mga, kahit na kunwari, 10 commandments ito, at nagawa mo yung siyam, and you fail sa isang commandment, still, you are guilty of it all. Guilty pa rin. Anong ibig sabihin nun? Actually, hindi lang naman 10 ang commandments ni God. If you will count all the commandments, all the law of Moses in the Bible, in the Old Testament, there are about 613 commandments po. Kasama na yung mga ceremonial laws doon. So, ano ang ating gagawin? That is bad news. Meron ba sa inyo ang pwede dito na sabihin mong ang lahat ng commandments ni God ay pwede mong magagawa mo ito at pwede ka nang pumunta ng langit? No one. Nobody po. Kaya nga ba, this is the good news. This is gospel. Kaya nga ba, ipinadala po ng Diyos Ama ang kanyang buktong na anak. Para siya na po yung umako doon sa dapat sana tayo ang mapaparusahan. That is why when He was hung on the cross, ang sabi niya, it is finished. Tapos na yung kanyang mission, not our mission, His mission. In the Old Testament, pinapatay yung mga kambing na walang kapintasan once a year para sa kapatawaran ng kanilang pagkakasala. At sinabi na sa Hebrews na nag-free po ito. Hindi sagradong nakapagpatawad ng kasalanan. They did it once a year at nakakapunta lang po dun sa Holy Holies kung nasaan yung kanilang tatanggapin dugo doon. Only the high priest can go inside there. But in the new covenant in Jesus Christ, nag-iba na po. Nagkaroon tayo ng pag-asa ngayon. So, hindi na kami walang kapintasan ang pinapatay at winihisik ng dugo sa kanilang katawan ngayon. Ngayon, it is the precious blood of Jesus na. Inalis na yung kambing na walang kapintasan, si Jesus na ngayon na walang kapintasan ang pinatay
para sa pagbubuwis ng ating mga kasalanan. And Jesus Christ did not do it once a year. He did it only once. Minsan lamang. Kaya naman, hindi ka na kailangan magsalibat-bat kasi pagmahal na araw, tinapos na rin Kristo. Yan po ang ibig sabihin ng gospel. Yan ang ibig sabihin ng new covenant. Pinalitan na yung old covenant kasi hindi tunay na nakakapagsagrado. Hindi tunay na nakakapagpatawad ng kabuuan ng kasalanan, but in Jesus Christ, we all have this hope of eternal life. Amen po ba? That is the good news of salvation. So dito po in Acts 2:38, ang sabi po, Peter replied, repent and be baptized. Kita niyo po dito. So huwag niyo sabihin, hindi kailangan ng magpabaptize. After you have repented of your sins, you have to be baptized. Every one of you, in the name, anong sabi? Some of us, ako lang ba ang pwedeng magpabaptize? Hindi po. Every one of you who received Jesus as their Lord and Savior will have to be baptized. Every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. See, kasama po. And you will receive the gift of the Holy Spirit. Alam naman po natin yung mga gifts na yun. At sa ibang pagkakataon, pag-aaralan po natin. Actually, pinag-aralan na po natin. Sabi sa Tagalog, sinabi ni Pedro sa kanila, magsisi kayo at magpabautismo sa pangalan. Kaninong pangalan? Kay Brother Dan? Hindi po. Kaninong pangalan? Kay Presidente Marcos? Hindi po. Kanino? Kay Jesucristo lamang. Magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo patungkol sa pagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng banal na Espiritu. Yung kaloob ng banal na Espiritu, yun po ang regeneration. Yun po ang mga bunga ng inyong pagtanggap. Hindi po ibig sabihin na, sabi nga ng iba, magpapakabuti muna ako bago ako sumali sa mga SCM na yan. Mali po yun. Receive Jesus first. Siya nang bahala doon sa hindi mo nagagawa. Siya nang bahala doon sa mga gift of the Holy Spirit. Ano yun? Yung mga umisa, gusto nating magbago, pero malayo. Hindi po natin mabago yung ating sarili. Only the seed, the incorruptible seed of Jesus na pumasok sa puso mo, yung buto hindi nasisira. Yung pumasok na puso mo, once you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, yun po ang magbibigay ng handog sa iyo para baguhin ang iyong sarili. Not us. It's all about Jesus. Amen po ba? The water that purifies and saves us in 1 Peter 3:2-1, sabi po dito, and this water symbolizes baptism that now saves you also. Not the removal of dirt from the body, but the pledge of a clear conscience toward God. It saves you by the resurrection of Jesus Christ. Ang tubig na yon ang larawan ng bautismo na ngayon ay nagliligtas sa atin. Hindi sa paglilinis ng karumihan ng makasalanang likas, kundi ang tugon ng isang malinis na budhi. Ang ibig sabihin po, hindi ibig sabihin hindi ka na magkakasala. Of course, when we receive Jesus our Lord and Savior, nandun na yung guidance ng Holy Spirit na pwede tayong makaiwas po sa kasalanan. Pero dito ang sabi, kundi ito ang tugon ng isang malinis na budhi sa Diyos at sa pamamagitan ng pagkabuhay ng muli ni Jesucristo. Kasi noon in the Old Testament, puro parusa. Natatakot kasi takot magparusahan. Natatakot sumunod kasi mayroong katumbas na kulong, ang gupit, kamatayan. But in the new covenant, we serve God not because we are afraid.
We serve the Lord, we honor Him, nag-a-attend tayo tuwing go, we read the Bible, we pray, we do good things, not out of fear. Bakit? Bakit tayo sinusunod? Bakit tayo patuloy na naglilingkod? Because in the new covenant, we serve because we love God. Amen po ba? Yun lang ang dahilan. Kasi tumubo na yung pag-ibig eh. But Jesus Christ loved us first, but in the long run, kapag nakikita natin kung gaano tayo iniibig ng Panginoon, tumutubo yung pag-ibig na ngayon, hindi tayo sumusunod dahil may pagkain. Hindi tayo sumusunod dahil may sweldo. Hindi tayo sumusunod dahil may blessing. The mere fact that you acknowledge Jesus Christ as your Lord and Savior in your life is already a gift. It's already a big blessing to all of us. Amen po ba? Amen. Sino ba tayo para gawin niya tayong kasangkapan sa kanyang mission? Jehovah. So dito po, ang tanong po, dapat na tayo magtapos. Kung tayo po ay nabautismo na nung tayo ay sanggol pa. Of course, ako rin po. Nabautismo na ako nung ako ay sanggol pa. Kapag po ba ganyan, kailangan po bang magpabautismo ulit? The answer is yes. Bakit? Sapagkat ang bautismo ay isang desisyon. Desisyon ang may-ari ng katawan. Hindi ito pwedeng desisyonan ng kahit sino, ng kahit magulang. Hindi pwedeng magpabautismo ka na ngayon. Hindi po. Ito po ay pagsang-ayon po. Hindi ng ating magulang na katulad ng ating nakagisnan. Wala po sa Biblia yun. Wala sa Biblia. Dahil lang ang bagong silang na sanggol ay wala pang kasalanang pwedeng ihingi ng tawad. Ba't siya magpapabautismo? At wala pa siyang pwedeng sabihin, okay, doon na ako dyan, magpapabaptize na ako. Dalhin na ako doon sa simbahan. Walang ganong karapatan o kakayahan ng isang sanggol. Maging ang ating Panginoong Yesus, nung nabautismo po ay nasa 8 bulan na. Hindi po, actually, makikita natin sa Lucas, when our Lord Jesus Christ was born, after a few days po, I don't know the exact days, dinala po sa templo ni na Joseph and Mary para pagbautismohan, hindi po. Para ihandog, para i-dedicate po. Sabi sa Matthew 3:16, as soon as Jesus was baptized, He was baptized when He was already 30 plus. Si Jesus Christ po. Hindi na baptized nung siya sanggol pa. Ang sabi dito, and this water symbolizes, hindi yan. Yung ano kanina bro, yung, ay Matthew 3:16. Matthew 3:16, hindi. Matthew 3:16, as soon as Jesus was baptized, He went up out of the water. He went out of the water. Yan. So, nagbabantay siya katulad ng ating gagawin mamaya. Nauna na po ang ating Panginoong Yesus na magpabautismo sa tubig. Sabi sa Tagalog, nang mabautismo na si Jesus, kaagad siya umahon mula sa tubig, narito ang mga langit ay nabuksan sa kanya, nakita, diwang ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad ng isang kalapati at lumapag kay Jesus. As we all know po that this service has a combined message with regards to water baptism and child dedication as well. Sa mga sanggol, kung ang Biblia po ang ating pagbabasihan, hindi po binabautismohan. Kaya ako po ay myself, nabautismo po ako nung ako'y sanggol pa, pero nagpabautismo po ako muli kasi ito po ay naaayon sa nilalaman ng salita ng Diyos. Ang sanggol na si Kristo Jesus, ilang araw pagkatapos si Panak, dinala po sa templo. Yun ay sa Lucas 2. So, Christians should be baptized out of obedience po and love for our Lord Jesus Christ.
Water baptism by immersion is the biblical method of baptism because of its symbolic representation of the death, burial, and resurrection of Christ. Narito po ang simpleng pagpapaliwanag ng sumisimbolo dito in Romans 6:3-6. Baptism is the death of Christ, burial of Christ, and the resurrection of Christ. Dito po ay nung siya ay pinatay, ganun din tayo po ay pinatay sa ating sarili. Namatay tayo sa ating sarili at tayo ay nagsisi at doon ay nagsisimbolo sa death of Christ. At dito po in 1 Corinthians 54, Jesus was buried. Ganun din po sa ating gagawin mamaya, we will be buried too. Kung ano yung ginawa ni Jesus Christ noon, at gagawin din natin to, we must be buried too. Dapat po, ang buong katawan ay nakalubog. Split seconds lang yun, hindi po tayo malulunan. The death of Christ, ito ang pagkamatay ng ating dating mga sarili. Born again experience. At ang nalaman natin ang dating pagkatao ay kasama niyang napako sa krus upang mawalang bisa ang katawan ng kasalanan. Dahil dyan, hindi na tayo magiging alipin pa ng ating kasalanan. When we receive Jesus our Lord and Savior, we receive the gift of salvation through His death. This is when we decided to follow Him. Tuwaran siya hanggang sa kanyang pagkamatay. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, the burial. Ito po, hindi ba ninyo nalalaman na tayong nabautismo kay Kristo Jesus ay nabautismo sa kanyang kamatayan. Kaya nga, tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo ng kamatayan. That is in Romans 6:3 and 4. Same is true when we are immersed in water. Immersed means inilubog. Simbolo ito ng pagpapatawad at paglilinis ng Panginoon sa ating maruming pagkatao. Kaya nga tayo ay inulubog mula ulo hanggang paa. Inilulubog ang buong katawan na tayo ay pinaging malinis na sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. The water symbolizes the most holy blood of Jesus. Kaya nga may lulubog tayo kasi sumisimbolo ito ng kanyang banal na dugo. So dito po, sa number 3, in Colossians 3:1, yamang kayo nga ay muling binuhay na kasama ni Kristo, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas kung saan si Kristo ay nakaupo sa kanan ng Diyos. Muling binuhay kasama ni Kristo. Sa ating pag-ahon mamaya, kailangan din yung umahon tayo. That means there is the resurrection. Sa ating pag-ahon sa tubig, ito ang pagbangon muli. Ito ang ating paglakad sa panibagong buhay. Buhay na nakay Kristo na. Amen po ba? Amen. Buhay na nakahulagpos na sa kasalanan. Sa ating pag-ahon, ito ay nagsisimula ng kanyang pagkabuhay na muli o tinatawag na resurrection. Na tayo rin, sa pagdating ng Panginoon ay muli, ay tayo ng mga patay ay mabubuhay muli at ang mga buhay ay sasalubungin ng Panginoon sa alapaan. So, dito po matatapos ang ating mensahe sa water baptism. Ang mga nabautismo po noon, kung ngayon po ay naliwanagan kayo, pwede po ulitin yun. Wala pong problema yun. So, water baptism candidates may now. So, pwede mo maghintay muna. Actually, ito po ay mahaba na yung 10 minutes. This sa ating dedication. Maghintay po muna kayo dito. And then after the dedication, you can go to the toilet po to change para sa ating. So, yung ating mga kababaihan po ay advice na nagdala kayo ng dark blouse. Kasi para hindi po pumitinta yung mga underwear. Mga kalalakihan po, pwede na yung white. So dito, and now we will be doing the dedication of baby Carter de la Cruz, the only son of our brother TJ and Sister Kim. Now the message. O, di lang po ito, 5 minutes lang. Hannah
did not forget. We can read that in 1 Samuel. Katulad po ni Hannah in 1 Samuel 1, ang kanyang pag-alok sa kanyang anak sa Diyos ay hindi itunuring na isang ritual. Hindi itunuring itong biro-biro lamang. Hindi itinuring na isang laro lamang o napatangay lamang si Hannah. Hindi po. Ito ay galing sa puso ni Hannah na hiyandog ang kanyang anak sa Diyos. That is why I advise our brother TJ here and our sister Kim, before this day, in-advise ko na sila na sila mismo ang pumunta sa akin. Sila mismo ang magpahayag. Sila mismo ang magkusa na sila ay taus-puso na gusto nilang ihandog si Baby Carter sa ating Diyos. At yun po ang nakasunod dito. Ito po ang kaysaysayan ni Hannah. To make the long story short, meron pong asawa si Hannah na ang pangalan ay Elkanah. But meron pong ibang asawa bukod kay Hannah, si Elkanah, na ang pangalan ay Penina. Pero nung panahon yun, si Penina po ay nagkaroon ng maraming anak. Na nung panahon yun, kapag wala kang anak na ikaw ay isang babae, kulang. Parang hindi nyo pwedeng ipagmalaki ang iyong sarili. Lalo na ng panahon yun, si Pinay na po, parating tinutokso si Hannah. Parating pinapaiyak, uy, walang anak. Ako, ang dami, ang gaganda. Of course, si Hannah po ay hindi po magiging maganda yung feeling. Araw-araw po siyang umiiyak. Araw-araw sinasabihin niya si Elkanah na kanyang asawa, paano ba ito? Hindi man kita mabigyan ng isang anak dahil po si Hannah. So si Hannah po, isang gabi, umiiyakan talaga sa Lord, kay Lord, yung kanyang problema, yung kanyang yung kanyang bagbag na damdamin, sa kanyang may bagbag siyang damdamin sa kanyang pananalangin na sinabi sa Diyos, Panginoon, nagsusumamo po ba sa inyo? Gusto ko na po magkaanak. Pagkalooban po ninyo ako ng isang anak, at kapag ginawa po ninyo yun, Panginoon, ang anak kong ito, iyahandog ko siya sa inyo at siya'y pagsisilbihan kayo habang siya ay nabubuhay. And Hannah made a vow to the Lord. The next slide, please. And Hannah made a vow to the Lord. Yun po ang vow niya. Yun ang pangako niya sa Diyos. Na kapag siya ay binigyan ng anak, ihahandog ito sa Diyos, hindi sinabing ibabautismo. Amen po ba? Ihahandog. And Hannah did not forget. Did not forget his vow. Katulad po ng isang ikinakasal, vow in Tagalog ay isang panata o isang matapat na pangako. Di ba tayo mga nagpakasal na dito? When we got married, Brother Lucky, na ako po ang naging ninang niya sa kasal. Nagkaroon kayo ng vow, di ba? Nagkaroon kayo ng parang nangako kayo sa isa't isa. Witness God sa pangako mo kay Sister Ami na magiging tapat ka sa kanya, di ba? Kahit hindi, di ba? Naging tapat naman, joke only. So, ganun din po. Dito sa ating gagawin, parents, you have to listen to this. Katulad ni Hannah, you will be having a vow to the Lord. Katulad ni Hannah, hindi ito pwedeng kalimutan. Hindi pwedeng ito'y pagsawalang bahala na lamang. Hindi pwedeng kapag lumabas na tayo dito ng hapon at pagkalipas ng ilang taon, makakalimutan niyo yung vow na ito. Like Hannah, Baby Carter is a gift from God. Handog ito sa inyo ng Diyos. So, ngayon po, katulad ng isang kinakasal, vow in Tagalog, may isang matapat na pangako, Hannah did not forget her promise to God.
Men tend to forget about the promise to God, especially kapag natanggap na nila ang kanilang mga panalangin. But not Hannah. That baby became the prophet Samuel in the Bible. Yung baby na binigay ni Lord kay Hannah, siya po si Samuel na siya yung mismo nag-anoint kay King David bilang isang hari ng Israel. Ganon katapat si Lord po kapag ikaw ay nangako sa Diyos at ito ay hindi napako. God will remember that you followed, that you obeyed, that you remember your promise to the Lord, and God will bless not only you, but will bless baby Carter as well in his life. Gusto niyo mag-bless si Carter? Gusto niyo mag-bless si Carter? Of course, yeah. So you have to follow this. You have to follow the footsteps of Hannah na hindi pinagsawalang bahala yung kanyang promise to you. And today, it is the same vow, but no longer Hannah's vow. Ito ay isang panata na ng mga magulang ni Baby Carter. Ang konsepto ng ating ginagawang paghahandog ay hindi paghahandog para lamang maging membro ng anumang sekta. Ito ay paghahandog sa Diyos. Like when we get married, may ginawa po tayong vow. Now here, Brother TJ and Sister Kim and the sponsors, your vow to the Lord is not for the present time, but for the rest of Baby Carter's life. Like Hannah, inuulit ko, Brother TJ, Sister Kim, we must not forget. Amen. So, tinatawagan ko po dito asan si Baby Carter? Lakotsero yung talaga nga nakayan. Tayo kayo dito, sister, brother. Maging yung Lola, pwede rin tumayo dito. Lola LV. Sige, tayo po tayo dito. Si Lola LV na yung nakalong sa kanya. Brother, amen. Gusto kayo dito.